Sa panahon ngayon, kahit ang mga litrato ng sertipiko ng kasal ay pwedeng ma-photoshop. Ethan, Anong problema? Pagkatapos ng lahat ng taon, hindi mo na ako kilala. kumusta, Ethan? Sakay na. License plate na nagtatapos sa 0521, di ba? Pagbati, Eleanor. Sa pagkapanalo mo ng Best Composer of the Year. Salamat, Ethan. Pero, anong eksaktong nangyari kagabi? Paano tayo napunta sa pagkakuha ng sertipiko ng kasal? Noong nakaraang gabi, ikaw. Ang pinakagwapong lalaki sa kwart. Lumapit ka. Hindi ikaw. Anong ginagawa mo? Hindi ka rin. Ikaw ang pinakagwapo. Halika, pakasalin mo ako. Kita mo. Sikat ka na ngayon, viral na sa online ang video. Eleanor, tingnan mo ang ginawa mo. Paano mo ihaharap ang mukha mo pagkatapos nito? At nakuha pa natin ang sertipiko ng kasal. Tama. At tayo ang unang pumunta doon. Hinila mo talaga ako. At naghintay para magbukas ang Marriage License Bureau. Kung gayon, Ethan, bakit hindi ka tumanggi? Hinila kita para kumuha ng sertipiko ng kasal. At sumunod ka lang naman sa akin. Ang obra mo. Sa tingin ko kung tumanggi ako sa'yo, siguro, sisirain mo ang mukha ko. Eleanor, medyo mabagsik ka. Pasensya na, kasalanan ko lahat. Masyado akong uminom at nagkamali ng hindi na mababawi. Kaya, Ethan, paano kung maghiwalay na lang tayo? Eleanor, Ethan, sa halip, gawin nating totoo ang acting. Sobrang napipilitan na akong magpakasal nitong mga nakaraang araw, kaya hindi na ako makauwi. Bakit hindi mo ako tulungan? Harapan ng pamilya ko. ito, masyadong biglaan ito, di ba? Wala pang 24 na oras akong kasal. At makakaranas na ako ng diborsyo. Nagtataka ako kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin. Ang buong sitwasyon na ito, si Ethan ang biktima dito. Hinila ko siya sa kasal ng walang dahilan. At kung hihingi ako ng diborsyo kinabukasan pala, mabigat na kasalanan sa akin iyon. CJ, kasal na tayo. Ano ang dapat katakutan? Subukan na lang natin. Alaynan, Kung gayon, babalik tayo para makita si Lolo ngayon. si Lolo Reyes, biglaan. Hindi ka nahiya noong hinila mo ako para kumuha ng sertipiko ng kasal. Ethan, paano kung kalimutan na lang natin? Madalas kong pinagagalit si Lolo noong bata pa. Tiyak na hindi niya ako gusto. Eleanor, nangako ka sa akin. Kailangan lang nating umakting ng mas kapani-paniwala. Lolo, nakauwi na ako. Ethan Reyes, hindi ko ba sinabi sa'yo na huwag umuwi ng walang manugang na babae? Ayokong makita ka. Mula nang hawakan mo ang kumpanya, wala akong magawa buong araw. Umaasa lang akong magkakaroon ka ng isang cute na apo sa tuhod para makalaro ko. Pero nasaan ang apo sa tuhod? Hindi ko pa nga nakikita ang manugang na babae. Lolo, kung patuloy mo akong pagsasabihan ng ganyan, baka matakot ang iyong manugang na babae at umalis. Oh, lumabas ka na agad para makita ka ni Lolo. Medyo mahiyain lang siya. Lumabas ka na agad para makita ka ni Lolo. Halika na. Hi, Lolo. Matagal na tayong hindi nagkita. Kamusta ka nitong mga nakaraan? Eleanor, Ethan. Ang manugang na babae na dinala mo. Si Eleanor ba? Lanan. Ethan, sinabi ko na sa'yo na hindi ito gagana. Dapat na akong umalis. Hoy. Siya nga. Imposible, Ethan. Kahit gaano ko pa ipilit na magpakasal ka, hindi ka pwedeng basta nalang kumuha ng kung sinong babae at magpanggap para lokohin ako. Eleanor, sabihin mo sa akin ng tapat, kinuha ka ba niya? Lolo, nakapagparehistro na kami ng kasal namin. Nagpakasal na kayo? Lumapit ka rito. Ethan, ikaw muna. Pasensya na po sa hindi ko pagpapaalam sa inyo agad. Sa totoo lang, ang dahilan kung bakit ko ipinagpaliban ang pagpapakasal sa mga taong ito ay dahil kay Eleanor. Matagal ko nang gusto si Eleanor.
Wala nang lugar ang puso ko. Para sa iba kundi siya lang. Gusto ko sanang sabihin noon. Pero nagkaroon siya ng nobyo kalaunan. Pero kahapon lang, nagkataon na, nakasalubong ko siya, bigla kong napagtanto na may pagkakataon pa pala ako. Ethan, ito ay... Sa totoo lang, palagi ko nang hinahangaan si Ethan. May malaki lang talagang age gap at inisip ko na, itinuturing lang ako ni Ethan na parang nakababatang kapatid. Kaya naman itinago ko ang mga nararamdaman ko. Masyadong takot sabihin ang anuman. Pero, kahapon lang, nagkataon na nakasalubong ko si Ethan. At nalaman kong hindi pa rin siya kasal. Naging excited ako at matapang kong inamin ang aking nararamdaman. Sino ang mag-aakala na gusto rin pala ako ni Ethan? At pagkatapos, nagpakasal na kami. Naku po, dapat sinabi nyo agad. Hindi alam ni Lolo na kayong dalawa ay nagmamahalan. Ang dalawang pamilya natin ay matatandang kaibigan. Pinanood ko kayong lumaki, para ka ng tunay na apo sa akin. Naku, kung alam ko lang, matagal ko na kayong pinagtagpo. Naku po. Hoy, Eleanor. Ethan, 7 taon ang pagitan ninyo. Sana'y hindi mo isipin na masyado siyang matanda para sa'yo. Hahanap ng paraan ng pag-ibig. Naku po, ito'y magaling. Dahil nagpakasal na kayo, pumili tayo ng magandang araw, at ipagdiwang din natin ang kasal. Lolo Reyes, ang kakayahan mong tanggapin ito, hindi ba't medyo malakas naman ito? Ginoong Reyes, Ginang Reyes, lahat ng petsang nakabilog dito ay magagandang araw. Ginang Reyes, Hindi ito gagana. Anong problema? Ang pinakamaaga ay sa susunod na buwan pa. Busy ako sa susunod na buwan. Libre lang ako sa susunod na linggo. sa susunod na linggo, Eleanor, kaya mo bang? Ayos lang ba sa'yo? Ano sa tingin mo? freelancer ako, libre ako anumang araw. Kumusta naman? Sa susunod na linggo, Lolo, ayos lang ang susunod na linggo, di ba? Siyempre, pumili kayo ng anumang araw na gusto ninyo. Naku po, walang hindi kayang ayusin. Ang pamilya Reyes, basta't gusto ninyo, pwede pa nating gawin ito, bukas. Ayos na. Ethan. Ang marka sa leg mo, gusto mo ng gamot? Ikaw na ang maglagay para sa akin. CJ, mas mabuti na ang maglagay. Mas mabilis itong gagaling at hindi madaling magpeklat. Maghintay ka sa akin. Tanggalin ang scarf. Elnan, Pakiusap, huwag kang gumawa ng ganyang tunog. paumanhin, napakalami. Ginoong Reyes, paano ka nasaktan? Ang mga markang ito ay parang mga kalmot ng babae at sa napakadelikadong lugar. Baka naman sa kama, kasalanan ko lahat. Ang dalisay at matamis na maliit na ligaw na pusa at ang suplado, manlulok, hindi ko kaya, nagiging hardcore shipper na ako. Shipper? Ang relasyon ni Ginoong Reyes at Ginang Reyes ay tunay na kahanga-hanga. Napaka-sweet. Hoy, hindi ito ang iniisip mo. Hayaan mong ipaliwanag ko ako. Ay, hindi. Malaki na ang hindi pagkakaunawaan na ito. Ang buong mga tauhan ng pamilya Reyes ay iisipin na ako ay isang malandi. Hindi ba? Maglagay ka ng gamot. Aray. Ikaw na ang maglagay ng natitira. Hoy, inay. Naglalakbay kayo ni... Kailan kayo babalik? Huwag kang mag-alala sa amin na babalik. Sabihin mo nga, may ginawa ka bang malaking bagay nang palihim sa amin ni tatay mo? Malaking bagay? Nako, sinabi na ni Lolo Reyes sa akin. Ay, inay. Makinig ka. Hayaan mong ipaliwanag ko. Hindi na kailangan ng paliwanag. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi ko pakialam kung paano mo nagawang lokohin si Ethan para dito. Hoy, inay.
Ano ang ibig mong sabihin, lokohin? Iyan ba ang tingin mo sa akin? Si Ethan ay isa sa pinakakarapat-dapat na binata sa mataas na lipunan ng lungsod ng Ilog Uno. Ang lalaking kasing husay niya ay imposibleng mahanap, mahal ko. Bagaman hindi ko alam kung paano mo nabulag ang kanyang paghuhusga, kailangan mong samantalahin ang pagkakataon. Huwag mong bibitawan, babalik kami ni Itay agad. Siya ang unang kumilos. Paano mo masasabi na niloko ko siya? Ikaw iyon. Eleanor, tandaan mong susubukan mo ang mga damit pangkasal bukas. Maligayang pagdating, Ginoo at Ginang Reyes. Pwede ko bang subukan lahat? Sa atin na yan, piliin mo ang anumang gusto mo. Maganda ba ako? Ethan, Maganda. kung gayon, ito na. Hindi mo ba susubukan ng iba? Napaganda ni... Gusto ko lang isuot ito. Ginang Reyes, pakiusap, samahan ninyo ako para sukatin kayo. May mga bahagi na hindi perpektong akma, ihahawak namin ito ayon sa inyong hugis, na may kaunting pagsasaayos. Sa ngalan ng MQ Magazine, muli kaming nagpapasalamat sa pagpayag ninyong arkilahin ng inyong pinakabagong damit pangkasal para sa aming photoshoot. Aba, kung hindi nga ba si Eleanor? Nagkataon naman na nandito ka. Napakaliit talaga ng mundo. Ikaw. Leo, tingnan mo siya. Eleanor, anong ginagawa mo rito? Anong ginagawa mo rito? Bakit ganyan ang suot mo? Hindi pa ba malinaw? Nandito kami ng asawa ko para pumili ng damit pangkasal. Magpapakasal na ako. Magpapakasal? Kanino? Tara na. Magpapakasal ba siya rito? Teka, may tatanungin ako sa'yo. Yung lalaki ba sa lobby? Tama, siya ang asawa ko. Gwapo, di ba? Eleanor, kasintahan kita. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magpakasal sa ibang lalaki? Ginoong Reyes, Ginang Reyes, dapat ba natin? Nabaliw ka na ba? May sayad ka ba? Sino ang kasintahan? Pakilinaw nga yan. Matagal na tayong naghiwalay. Hindi ako sang-ayon. Kung wala na ako, bakit kayong dalawa, ang nakakadiring tambalang gawa sa langit? Hindi pa kayo magkasama? Sana lagi na lang kayong magkasama, at huwag nang guluhin ang iba. Ikaw, Leo, tingnan mo siya. Eleanor, naipaliwanag ko na. Kaibigan ko lang si Sofia, pero hindi mo kailangang magalit sa akin ng ganito. Galit sa'yo. Sino nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Kami ng asawa ko, ay legal na kasal na. Gusto mong makita? Mahal mo ba siya? Ginoong Reyes, Hindi mo siya mahal. Ibig sabihin, naghihiganti ka lang sa akin. 3 taon na kaming nagmamahalan. Paano ka bigla na lang, mahulog sa iba, at magpakasal sa iba? Maaaring mahalin ang isang tao. Kami ng asawa ko ay magkababata. Magkababata na nagmamahalan. Mas matagal pa iyan kaysa sa 3 taon. Nakita mo na kanina, ang asawa ko ay gwapo at mahinahon. Libo-libong beses siyang mas mabuti kaysa sa... Ikaw, Mamahalin ko siya kaagad. Tama ba, Ethan? Eleanor, itigil mo ang paggawa ng eksena at sumama ka sa akin. Huwag mo akong hawakan. Kasintahan kita, sumama ka sa akin. Bitiwan mo ako.
May kailangan ka ba sa aking asawa? Ang asawa mo, siya ang kasintahan ko. Ginoo, nakikita kong ikaw ay isang kagalang-galang na tao. Sa publiko, hindi magandang tingnan ang panggugulo sa aking asawa, hindi ba? Kailan pa naging kasintahan mo ang aking asawa? Tama. Tigilan mo na ang pagsasalita ng kung ano-ano. Matagal na kaming naghiwalay. Sinabi ko na, hindi ako sumasang-ayon. Ano ang silbi ng iyong pagsangayon? Ang pag-ibig ay walang legal na epekto. Kami ay legal na kasal. Protektado ng batas. Ano ka ba? Sa mata ng batas. Ikaw, Dahil naghiwalay na kayo, huwag mo nang gambalain ang iba sa pagsisimula ng bagong buhay. Kahit bata ay nakakaintindi na dapat mong bitawan ang hindi mo makukuha. Hindi ka na ganoon kabata. Dapat mong maintindihan ang prinsipyong ito, tama? Eleanor, huwag kang padalos-dalos dahil sa galit. At sumama lang sa kung sinong walang halaga. At itong poging lalaki, bukod sa magandang, anyo, ano pa ang mayroon siya? Ikaw, Ako na ngayon, ang punong photographer ng MQ Magazine. Kapag natapos ko na, ang wedding photoshoot ng kilalang celebrity couple, magiging direktor na ako ng fotografiya. ano ngayon? Sa panahong iyon, kahit lumuhad ka pa na makipagbalikan, baka hindi ako pumayag. Kaya ngayon, umuwi ka na. Lang sa akin, at magkukunwari akong walang nangyari. Leo, huling beses na kitang tatawagin niya. Pinahahalagahan ko ang iyong talento. Ngunit ngayon ay mas lalo kong napagtanto na isa ka lang mapanlin lang sa akin. Makasarili at mapagmataas na. Ikaw, Huwag kang magsalita tungkol sa direktor. Kahit maging sihi ka pa, hindi na kita papansinin. manager. Kukunin ko ang damit pangkasal na sinukat niya. Ano man ang araw ng kasal niya, kukunan ko yon sa araw na yon. Itong damit pangkasal, hindi mo yan makukuha. Manager, ang aming magazine ay nangunguna sa industriya ng fashion. Kung magulo ang proyektong ito, mahirap ipaliwanag sa kumpanya, hindi ba? Dapat mong malaman kung ano ang mas mahalaga. Ang ibig kong sabihin, wala kang makukuha kahit ano dito. Ang laki ng iyong salita. Kahit ang aming tagapangulo ay iginagalang ako. Sino ka ba? Ginoo. Alam mo ba kung sino ito? Kung iginagalang ka ng iyong tagapangulo, dapat niyang halos sambahin ang aming Ginoong Reyes, hindi ba? Reyes. Ang Ginoong Reyes ninyo. Si Ethan Reyes ng Grupo Reyes. Ethan Reyes ng Grupo Reyes. Sabihan ng chairman ng EHI, kung gusto pa nilang makipagtulungan sa Grupo Reyes, dapat silang humanap ng mas kwalipikadong tao para gawin ang photoshoot. Ang isang tulad ni Ginoong Xiang ay hindi karapat-dapat. Kung tumanggi sila, titigil na kami sa pag-advertise sa susunod na taon. Ginoong Reyes, mali ang inyong pagkakaintindi, Ginoong Reyes. Mahal, hindi natin kailangang sayangin ang oras. Sa mga tulad niya, umuwi na tayo. Ay, hindi, Ginoong Reyes. Grisu, ang paraan ng pagprotekta mo sa aking asawa kanina ay nakakabighani. Paano mo nalaman ang pangalan niya? Nang lasing ka sa bar, paulit-ulit mong binigkas ang pangalang iyon ng maraming beses. Eleanor, ano ang tawag mo sa akin sa bridal shop kanina? Mahal, hindi natin kailangang sayangin ang oras. Sa mga tulad niya. Ako. CJ, alam kong sinusubukan mong pagalit si Leo. Sana ang aking Ginang Reyes, sa isang araw sa lalong madaling panahon, tawagin mo ako ng taos puso sa espesyal na pangalang iyon. Ethan, bigyan mo pa ako ng kaunting oras. Hanggang saan kayo nagpunta? Huwag kang mag-alala, Ethan. Kami tuluyan ng naghiwalay. Talagang hindi na kami mag-uusap. Nakilala na ba niya ang iyong mga magulang? Minsan. 2 beses. Kapag bumalik na ang iyong mga magulang, siguraduhin ipagbigay alam mo sa akin. Bibisitahin ko sila kagad. Na pala. Nasabi mo na ba sa kanila ang tungkol sa kasal? Ano ang sabi nila? Mayroon ba silang mga pagtutol? Paano mo nilinlang si Ethan Reyes? Pakasalan ka. Walang pagtutol. Ethan, kaya kong pumasok ng mag-isa. Mukhang ulan na agad. Bakit hindi ka nalang umuwi muna? Nakarating na ba siya sa lugar mo? Ha? Tara na. Kukuha ako ng tuwalya para sa... Ako.
Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Nakarating na ba siya sa lugar mo? Hindi. Nasa ibaba lang siya, hindi kailanman sa taas. Ikaw ang unang lalaki na dinala ko sa bahay. Kaya alam niyang nakatira ka rito. I-empake mo ang gamit mo bukas at lumipat ka sa akin. Ha? Dahil ayokong siya ang manliligalig sa aking asawa. CJ, Ethan, mukhang tumigil na ang ulan. Kung gayon, uwi na ako. Alalahanin mo ang ipinangako mo sa akin. Hanggang bukas. Paalam. Nandito na ako, Eleanor. Magandang gabi. Hanggang bukas. Sige, Ethan, magandang gabi. Eleanor, tumawag ako ng moving truck para sa'yo. Hindi na kailangan, hindi naman marami ang dala ko. Maaari akong sumakay na lang ng taxi. Tigil. Magandang araw, Ginang Reyes. Hindi ba nila sinasabi na maraming gamit ang mga babae kapag lumilipat? Ethan, sa totoo lang, simple lang ang pamumuhay ko. Sapat na ito. Bukod pa dyan, nakatira pa rin dito ang mga magulang ko. Hindi ko naman pwedeng iwi lahat, di ba? Ginoong Reyes, may iba pa po ba kayo? Mga kasama, magsikap pa tayo. Punuin ang truck. Ayan na, umaandar na. CJ, Hindi. Ethan, ano ang ginagawa mo? hindi dapat kailanman maging walang laman ang sasakyan. Babalik tayo ng puno. First time ni Ginang Reyes na lumipat sa bahay ko. Magandang senyales ito bilang regalo sa kasal. O regalo sa paglipat. Hindi. Sobrang dami na talaga nito. Eleanor. Asawa kita. Huwag mo na akong tatanggihan muli. Kaya, nagustuhan mo ba ang estilo ng bahay na ito? Masyado bang simple ang bahay ko? Nakita ko ang mga gamit mo ay pawang kulay rosas. Ang estilo ko ay medyo pambabae. CJ, kung gayon, papalitan ko ang mga kumot sa silid tulugan ng kulay rosas. Eleanor, Ginoong Reyes, maaari po bang bumangon muna kayo? Ethan, hindi pa po ako handa. Pwede po matulog ng magkasama pagkatapos ng kasal. oh, CJ, matutulog na lang ako sa silid tulugan ng panauhin. Eleanor, Ethan, hindi ba tayo nagkausap? Huwag mong gawin to. Eleanor, heto ang card na to. Sapat ang pera rito. I-swipe mo lang ito para sa anumang kailangan mo. Ha? Hindi. Paano ko gagamitin ang pera mo? Kumikita ako ng sarili kong pera. Sapat na iyon. Ano? Ano ang relasyon natin? Mag-asawa. Kung gayon, itinuturing mo ba akong asawa mo? Ginang Reyes, simula ngayon, ang pera ng pamilya natin ay sa'yo na lahat ang pamamahala. Halika, humiga ka. Magandang gabi, Ginang Reyes. Magandang gabi, Ginoong Reyes. Eleanor, hindi mo na ba gusto ang anak mo? Diyos ko. Paano ako naging abala na nakalimutan ko si Ruru? Nasa lugar pa rin siya ng bastos na iyon. Eleanor, saan ka pupunta para sa almusal? Kumain ka muna. May kailangan akong puntahan. Pumasok ka. Hindi. Ilabas mo lang si Ruru at aalis na ako. Bakit hindi ka muna pumasok? Pag-usapan natin ito ng maayos. Wala na tayong dapat pag-usapan.
Ano ang ginawa mo kay Ruru? Ruru, Eleanor, okay lang ang aso. Hindi ko sinasadya na. Masugatan ng kamay ko habang naghihiwa ng gulay. isa na namang paawa effect. Ano ba talaga ang gusto mong pag-usapan? Eleanor, hindi ako dapat naging malapit kay Sofia. Nawala pa sa akin ang oportunidad sa paggawa ng pelikula. Karma na siguro to. Mapapatawad mo ba ako? Seryoso, noong nakaraan ikaw ang nagpagising sa akin. Wala nang mas mahalaga pa sa'yo. May saysay pa ba ang lahat ng ito ngayon? Maging matino ka na, kasal na ako. Tungkol naman sa bahay na lahat ng bagay na ginamit ko dati ay ilang tasa lang, tuwalya at kubyertos. Pakiimpake na lang at itapon para sa akin. Ililipat ko ang pera sa'yo. Talaga bang, tuluyan ka nang nagpapalam sa akin? Ano pa ba? Dapat ba akong magpakasal at makipag-ugnayan pa rin sa dating nobyo ko? Eleanor, patawad. Formal akong humihingi ng tawad sa'yo ngayon, pero kami ni Sofia ay wala talagang ganoong relasyon. Siguradong lalayo na ako sa kanya mula ngayon. Ikaw lang ang mahal ko, Eleanor. Ginoong de la Cruz, nilinaw ko na sa'yo, sa bridal shop noong huli, hindi ba? Kasal na ako. Tungkol naman sa gulo sa pagitan at ng iyong magkababata na nagmamahalan. Wala na akong kinalaman doon. Huwag mo na akong guluhin. Ibalik mo na sa akin si... Ano ang kailangan kong gawin para maniwala ka sa akin? Wala nang saysay yan. Ruru. Leo, anong ginawa mo kay Ruru? Saan mo siya itinago? Leo, anong ginawa mo kay Ruru? Kung hindi ka babalik sa akin, ibababa ko siya. Leo, nababaliw ka na. Leo, sira ka na. Huwag ka nang lumapit. Eleanor. Eleanor, pasensya na. Nag-alala ako para sa'yo, kaya sinundan kita. Ruru. Tigilan mo. Lumayo ka. Kung hahakbang ka pa ng isa, ihuhulog ko siya agad. Huwag mo siyang saktan. Eleanor, ayaw ko rin itong gawin, pero wala na akong natira. Ikaw lang ang meron ako. Leo, kumalma ka. Pwede mo bang ibaba muna siya? Sige, hiwalayan mo siya. At iparehistro mo ang kasal mo sa akin. Sumang-ayon ka. Sige, ipinapangako ko. Pwede mo bang ibigay muna sa akin si Ruru? Eleanor, huwag mo akong lokohin. Humihingi ako ng paumanhin. Ayos lang si Ruru. Hindi mo ako gusto. Maging ang aso mo ay hindi rin ako gusto. Hindi ko naman siya sinaktan. Gusto ko lang lumapit sa kanya. At kinagat ako. Mas matalino ang mga aso kaysa tao. Natural na alam nila kung paano kilalanin ang mabuti sa masama. Ang pagkakalmot ni Ruru sa iyo, talaga akong humihingi ng paumanhin. CJ, hindi ka ba nahihiya na ginagawa mo ito bilang isang lalaki? Ang paunang kondisyon sa pagmamahal sa isang tao ay ang mahalin ang iyong sarili. Anong klaseng kakayahan ang pananakot sa iba? Ibigay mo ang iyong kamay. Hoy, ako na ang gagawa. Maging matatag ka. Hanggang sa muli, dating kasintahan. Ano ang iniisip mo? Ethan, nakipagkita ako kay Leo ngayon. Magagalit ka ba sa akin? Galit ako na inilagay mo ang iyong sarili sa panganib. Buti na lang ay tanga si Leo. Kung hindi, alam mo ba, kung gaano kasama ang magiging bunga ngayon. Hay nako, salamat sa pagliligtas mo sa akin ngayon. Pero, hindi ka ba seloso? Seloso ako sa kanya, Eleanor. Ang dating kasintahan mo ay talagang isang tanga. Siguro kailangan mong pumunta sa ospital at ipatingin ang iyong mga mata. Kung iyan ang sinasabi mo, ang pagpili ko sa iyo ay problema rin, hindi ba? Iyan ang tinatawag na sa wakas ay nakakita ng liwanag at pagwawasto ng iyong mga paraan. Ruru, halika sa mom. Halika na, sabihin mong mommy. Oh, mukhang mas gusto niya si daddy. Anyway, maliit na traitor. Kapag binigyan ka ng isa at tumakbo ka lang kasama sila. Paano kung ganito, kumuha tayo ng larawan ng pamilya? Halika na. Hoy Chlo, Eleanor, ano ang nangyayari? Kakabalik ko lang mula sa aking business trip at natanggap ko na ang iyong imbitasyon sa kasal. Kasal ka na. Eldeneth,
Nakuha mo na agad ang imbitasyon. Pasensya na, Chlo. Medyo naging abala kasi ako nitong nakaraang 2 araw at palagi kong nakakalimutang sabihin sa Sige na, Eleanor, bilisan mo. Nagkamabilisang kasal ka na pala. Talagang ang nakilala kita ulit. Paano naman sa iyo? Naghiwalay na ba kayo sa wakas? Uha. Naghiwalay kami. Buti nga, sabi ko na sa iyo noon pa man, na lagi siyang nakikipag-flirt sa mapagkunwari mong si Sofia, pero hindi ka nakinig. Hayaan mo na lang na magkasama ang kasuklam-suklam na mag-asawa na yan. Hayes. Oo nga pala, Eleanor, mukhang malakas naman siya. Ang pangalan ng asawa mo ay Ethan Reyes. Siya ba yung kilala ko? Ang pinakabatang presidente ng Grupo Reyes, na madalas lumabas sa financial news. Siya ang asawa mo. Siya nga. Siya ang idol ko. Hoy, paano mo nakuha ang idol ko? Paano mo nagawa? Nagpakasal kayo ng legal kasi gusto nyo ang isa't isa, di ba? Mabilis, sabihin mo sa akin kung paano kayo ni Ginoong Reyes nagkamabilisang kasal. Paano kayo nagkakilala? Sino ang nagsuggest ng mabilisang kasal? Anong eksakto ang nangyari? Kinalmot mo raw si Ginoong Reyes. Dinukot mo ba siya para magpakasal? Wow, kaya kung I imagine. Yade. Tapos ka na bang tumawa? Lahat sila nakatingin. Hey, tama na. Pero Eleanor, hindi mo ba iniisip na nilinlang ka ni Ginoong Reyes? Hindi ba't katawa-tawa ang dahilan kung bakit kayo nagparehistro ng kasal? Sabi mo nabangga si Ginoong Reyes. Pero lalaki siya, di ba? Sa maliit mong pangangatawan, madali kitang mabubuhat. Si Ginoong Reyes, kaya kang buhatin ng isang kamay. Sa tingin mo matatakot siyang saktan mo siya. Pero ang tindi ko noong araw na iyon, sabi niya kung hindi ako magpaparaya, gigisayin ko ang mukha niya. Ethan, siya yung tipo ng tao na nakapagtatag siya ng sarili sa mundo ng negosyo sa murang edad. Naiisip mo ba kung gaano kalalim ang kanyang mga plano? Sa tingin mo, ang mga gasgas ng pusa mo ba ay makakapagpaaway sa kanya? Tanging isang inosenteng babae lang na tulad mo ang maniniwala dyan. Hindi pa ako nakarinig ng sino mang makakapagbanta kay Ginoong Reyes. Maliban sa ano? Maliban kung gusto kanyang pakasalan talaga. Salamat. Card. 15 mula sa bangko ng Meridian. Ginoong Reyes. Ang susunod na meeting ay magsisimula sa kalahating oras. Hindi na kailangang hawakan pa. Ipabatid ninyo sa lahat. Ang proposal ay naaprubahan. Sabihan silang umuwi ng maaga. Talaga? Naiintindihan ko, Ginoong Reyes. Hindi ka pa alis? Gusto mo bang mag-overtime? Kahit hindi kayo nagkausap sa loob ng maraming taon, pero base sa karanasan ko, 99.99% na lihim siyang may gusto sa... Ethan. Ilagay mo sa speak. Nasaan ka, Eleanor? Tapos ka na ba sa afternoon tea? Ipadala mo sa akin ang iyong lokasyon, susunduin kita. Sabihin mong pumunta siya. CJ. Nakakamatay ang boses ni Ginoong Reyes. Napanood ko na dati ang mga interview. Ang boses niya ay karaniwang seryoso at hindi siya madalas ngumiti. Pero ang lamang ng pananalita niya sa iyo. Ganoon ba? Pero Ethan, parang lagi naman siyang ganyan magsalita sa akin. Nako, syempre, sa asawa naman talaga. Kapag kayo nasa kama, maririnig mo ang kanyang mas lalong nakakaakit at sexy na boses. At sa iyo lang yan. Shlomo, tama na yan. Ay, ano pa ang dapat ikahiya? Mag-asawa na kayo. Natural lang naman ang ganyan. Ano ang natural? Ethan, kailan ka pa dumating? Hi, Ginoong Reyes. Ibig kong sabihin, kayong dalawa na, ay natural lang. Kayo'y itinadhana, perpektong pares ng talento at ganda. Perpektong pares, para sa isa't isa. Ako ang bestie ni Eleanor, si Chloe mo. Binibining niyo. Ethan, punta muna tayo sa akin. Naiwan ko doon ang libro ng nota ng musika ko noong lumipat ako kahapon. CJ. Eleanor,
Pakiramdam ko nakita ko na dati si Ginoong Reyes. Hindi ba ang sabi, madalas mo siyang nakikita sa financial news? Hindi sa balita, nakita ko na siya mismo. Naramdaman ko lang na parang may deja vu. Maliban kung gusto kanyang pakasalan talaga. 99.99% na lihim siyang may gusto sa... Anong problema? Wala. Nagkakamali ka. Sa wakas nahanap din kita. Matagal na kitang hinahanap. Tara na. Itay. Inay. Nakakaistorbo ba kami sa inyo? Inay at... Kailan kayo nakabalik? Ethan. Narinig ko mula kay Eleanor sa telepono na. Nakatakda na ang petsa ng kasal, di ba? Malamang sa makalawa na yun. Tungkol sa kasal, nakaayos na ni Lolo ang lahat. Nasaan ang mga magulang mo? Yumaon na ang aking ina. Ang aking ama ay nasa ibang bansa para sa trabaho. Malamang hindi na siya makakabalik. Pero okay lang, kung nandoon siya o wala, hindi maaapektuhan ang kasal. Eleanor. Naaalala mo pa ba, ang unang pagkikita ninyo ni Ethan? Nakagulo ka pa nga. Nakagulo. Ginawa mo ito. Sige na, huwag kang umiyak. Hindi kita sinisisi. Hindi ako makapaniwala na ang 2 taong madalas mag-away ay talagang magkakasama sa huli. Ha ha ha. Ethan. Patawarin mo sana ang aking nahuling paghingi ng tawad. Nadumihan ko ang libro. Pasensya na. Ano nga ulit ang pangalan ng librong iyon? Papalitan ko na lang yan ngayon. Huli na ba? Anong problema? Pagkatapos ng mahigit 10 taon, saka mo lang naalala na akuin ang responsibilidad. Ang isang Ginoo ay laging nagbabayad ng utang na loob. Hindi pa huli ang 10 taon. Higit pa rito, kasal na tayo. Hindi ba tiyon ang pag-ako ng responsibilidad? Sige na, tinatanggap ko ang pag-ako ni Eleanor ng responsibilidad para sa akin. Ginoo at Gina, pakapanatag ang inyong loob. Seryoso ako kay Eleanor. Sumusumpa, hindi ko kailanman hahayaan si Eleanor na dumanas ng anumang kawalang katarungan. Sige na, sige na. Eleanor, ang kasal ay sa makalawa na. Kinakabahan ka ba? Eleanor, nababagot ka na ba? Samahan kita sandali. Saan ka nagpunta kanina? Nagpunta lang ako para tingnan ulit si Ethan. Nakilala ko na siya dati pa. Noong junior year ko, pumunta tayo sa mall para maglaro ng claw machines. Ethan, talaga ikaw. Matagal na kitang hindi nakita. Para sa iyo ito. Marami akong nahuli. Salamat. Sige, aalis na kami. Hindi na namin kayo istorbohin sa trabaho. Paalam. Handa na ba ang bride? Agad? Kalma lang, okay. Huwag kang umiyak, masayang okasyon ito. Halikan mo siya. Eleanor, sa buong buhay natin, ako'y sa'yo na. Gagabayan ka saan? Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ng asawa mo. Paglalaba, pagluluto, pag-aalaga ng mga bata. Ikaw ang bahala sa lahat. Eleanor, at your service, nang may kagalakan.
Ginang Reyes, inayos ni Lolo Reyes na maggabi ng kasal kayo sa lumang bahay ng pamilya. Ito ang inyong silid pang kasal. Tuloy po kayo. Ay, oo nga pala, tinawag si Ginoong Reyes ni Lolo Reyes. Babalik din siya agad. Oh, may isa pa, natakot akong hindi nyo ito makita, kaya gusto kong ipaalala sa Nandito ang mga kondom. Alam kong sina Ginoong Reyes at Ginang Reyes ay may magandang relasyon, kaya 3 kahon ang inihanda ko. Sapat na yan. Pero kung kailangan nyo pa, sabihin nyo lang. Nagtrabaho ako dati sa pabrika ng kondom. Alam ko kung alin ang mas maganda at mas matibay. May iba't ibang uri. Ultra thin, invisible, strawberry flavored. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Ginang Reyes. Sige na, sige na. Tumigil ka na sa pagsasalita. Ang mga katulong ba ngayon ay ganoon naka-open at kadirect? Hindi ikaw yung tao noong nakaraan, di ba? Ang relasyon ni na Ginoong Reyes at Ginang Reyes ay tunay na kahanga-hanga. Makinig ka. Ang mga marka sa liig ni Ethan, ako ang gumawa niyan. Pero siguradong hindi ito ang iniisip. Hayaan mo lang akong magpaliwanag muna. Ay, Ginang Reyes, huwag kang mahiyain. Alam ko, iyan ay mga tanda ng karangalan para sa magandang kasal. Hindi na kailangang magpaliwanag. Lubos kong naiintindihan. Ikaw. Sige na. Pwede ka nang umalis? Kung kailangan nyo ng kahit ano sa hinaharap, sabihin lang. Para sa magandang pag-ibig, ni na Ginoong Reyes at Ginang Reyes, ibibigay ni Yoyo ang lahat ng walang pag-aalinlangan. Oo nga pala, maghihintay ako para kay Ginoong Reyes sa sala. Huwag kang mag-alala, Ginang Reyes. Pagkatapos niyang makipag-usap kay Lolo Reyes, dadalhin ko siya sa iyo agad. Paalam. Ethan. Ito ang regalo sa kasal ng tatay mo, para sa iyo at kay Eleanor. Hindi siya makakauwi mula sa abroad ngayon. Kunin mo. Ethan. Huwag kang magkikimkim ng sama ng loob sa tatay mo. Sa totoo lang, kasalanan ko noon. Pinilit ko ang tatay mo sa isang alyansang kasal. Wala silang pagtingin sa isa't isa ang tatay at nanay mo, kaya sila naghiwalay. Dahil nakita kong kayong dalawa ni Eleanor, ay nagpakasal dahil sa pagmamahalan. Masaya talaga ako. Mahal, na-enjoy mo ba ang gabi ng kasal mo? Naistorbo ko ba ang romantic evening ninyo? Sinasabi nila ang lalaki sa edad 30 ay parang lobong naghahanap. 28 na si Ethan, at mukhang malakas din ang kanyang stamina. Mas mabuti pang mag-ingat ka. Huwag mong masaktan ang likod. Kumusta? Sabihin mo sa akin mamaya. Bilang shipper, gusto ko talagang marinig ang ilang detalye. Bakit walang sinuman sa paligid ko? Ang normal. Eleanor. Gumising ka. Ethan, nakabalik ka na. Huwag kang matulog ng ganyan. Tumayo ka. Takpan mo ang sarili mo ng kumot at humiga ng maayos. Hindi pa ako nakaligo. Paumanhin, Ethan. Namanhid ang binti ko kaya hindi ako makatayo ng maayos. Ako. Pwede ba kitang halikan? Batang maloko, kapag humahalik ka, hindi ka pwedeng pigilan ang hininga mo. Pero hindi ko alam kung paano. Okay lang yan, magpa-practice pa tayo mamaya. Kumusta na ngayon? Namamanhid pa rin ba ang binti mo? Ini-message ko na lang. Hindi. Okay lang yan. Kung gayon, maliligo muna ako. Pwede ka nang sumunod. Elvenet.
Eleanor, naihanda ko na ang iyong mga damit sa loob. Pwede ka nang dumiretso. Oh, Eleanor Perez, kailangan mong ayusin ang sarili mo. Hindi ka dapat matalo. CJ, kung gayon, ayos na yan. CJ. Eleanor, gising ka, huwag ka pang matulog. Ano ang nangyari? Ilabas mo ang mga paa mo, ipakita mo sa akin. Buong araw kang naka-high heels. Siguradong hindi komportable ang mga paa mo, di ba? Paano mo nalaman? Hindi ako sanay magsuot ng high heels. Ako. Nang hula. Magiging maayos din yan pagkatapos lagyan ng gamot. Sa iyong mga maliit na gasgas ng pusa, mapapapirma mo siya ng kasal, maliban kung gusto ka talaga niyang pakasalan. Bago kami magrehistro ng kasal, parang mga estranghero kami, hindi kami nagkita sa loob ng maraming taon. Hindi kami nag-uusap o nagko-contact. Walang naging koneksyon ang mga buhay namin. Ethan, bakit niya gugustuhin pakasalan ako ng totoo? Ethan, may gusto akong itanong sa yung maliit na oso sa profile picture mo sa chat. Yun ba yung binigay ko sa iyo? Naalala mo ba, noong nakita tayo sa mall, binigyan kita ng isa. Iyon ba ang nasa profile picture? Ethan, ikaw nga. Matagal nang hindi nagkita. Para sa iyo ito. Nakakuha ako ng marami. Salamat. Sa totoo lang, Oh, kaya, gusto mo pala ng brown beers, Ethan? Wala yun. Good night. Ginoong Reyes, ako na ang bahala sa almusal. Sigurado akong pagod na pagod ka kagabi. Ay, oo nga pala, Ginoong Reyes. Kapag naubusan kayo niyan, tandaan niyong sabihin sa akin na mag-restock. Mag-restock ng ano? Bibili ba tayo ng masarap? Ginang Reyes, iyon ang ginamit niyo ni Ginoong Reyes kagabi. Iyon, ang ultra-thin, invisible, strawberry flavored. Yoyo, maaari ka nang umalis at gawin ang kailangan mong gawin. Simula ngayon, ako na ang gagawa ng almusal ni Eleanor. Ginang Reyes, tingnan mo, sinabi ko na sa iyo, Ginoong Reyes, ang pinakamagaling na lalaki, di ba? Umalis ka na nga. Ginawa ko ito para sa'yo, walang reklamo. Masarap lahat ng gawa ni Ethan. Tinatawag mo pa rin akong Ethan. Mahal. Kain ka. Magandang umaga, Lolo. Maaari ka nang maupo. Mabuting bata. Kukunin ko ang iyong almusal. Sige, sige. Hoy, Ethan. Naayos na ba ninyo ang mga dapat ayusin? Bakit nga ba? Si Eleanor ay puno pa rin ng sigla? Puno ng sigla. Hindi ba maganda yon? Mayroon ka bang? Na pribadong issue, Ethan? Mayroon ka bang? Na pribadong issue? Mahaba na ang buhay ko.
Anong hindi ko pa nakikita? Lolo, ang pag-asa kong makahawak ng apo sa tuhod ay nakasalalay sa'yo. Kung may problema ka, sabihin mo lang. Huwag kang mag-alala, maaari natin itong gamutin. Lolo, ano ang pinag-uusapan? Nag-uusap lang kami. Lolo, Lolo, ang iyong makapangyarihan at marinal na apo ay ginawan ka ng almusal. Inay, itay, andito na kami. Oh, sapat na ang dumating kayo at marami pa kayong dinala. Pasok kayo, pasok, maupo kayo. teka, sandali lang. Ngayon ang pagdalaw ng bagong kasal sa pamilya ng babae, hindi pa dumarating ang tamang oras. Dalawa, isa. Halina, halina, maupo kayo sa loob. Oo nga pala, dahil nandito kayo para sa pagdalaw ng kasal ngayon, dapat kayong magpalipas ng gabi dito. Engan, Ang gulo ng kwarto ko. Huwag ninyo nang pansinin. kaya mo pala ang lahat ng ito. Mahilig ako sa musika simula pa noong bata. Mahilig din sa musika ang lolo ko. Tinuruan niya ako noong bata pa ako. Nakakabilib naman. Ito ba ang album mo ng litrato? Pwede ko bang tingnan? Said, baka hindi. Napakakulit ko noong bata pa ako. Nais ko lang malaman ang nakaraan ng aking asawa. Bukod pa riyan, kasana tayo. Sige kung gayon. Tingnan mo na. Pero may kasunduan. Sa susunod, makikita ko rin ang sa iyo. CJ, kailan pa ang litratong ito? Ito ay noong nasa gitnang paaralan pa ako. Isa itong tinapong litrato para sa... Hindi ko alam kung saan ko itatapon noon. Kaya inilagay ko lang sa tabi at pagkatapos ay nakalimutan ko na. Ibigay mo pabalik. Sa tingin ko, napakaganda ng litratong ito. Pwede ko bang ilagay sa wallet ko bilang pampaswerte? Hindi maaari. Nakakabaliw naman iyon. Nakakabaliw? Hindi malinaw na kaibig-ibig. Hindi. Talagang hindi. Kung may makakita nito, kung maglalagay ka ng litrato, gumamit ka ng maganda. Magbibigay na lang ako ng mas maganda. Palitan natin ng mas maganda. Gusto ko itong isa. Ang cute naman nito. Sige kung gayon, heto. Anong klaseng panlasa iyan? Ang katawa-tawa at palpak ng litratong ito. At ilalagay mo sa wallet mo. Ito ay si Lolo Perez at ikaw noong bata ka pa. Esan. Dahil din sa pagdala sa akin ni Lolo sa bahay ng pamilya Reyes. Kaya kita nakilala, Ethan. Kaya, noong mga panahong iyon tayo nagkakilala. Kung nandito pa si Lolo, makikita niya ako sa aking damit pangkasal. Napakasaya niya sana. Lolo Perez. Nakahanap lang siya ng ibang paraan. Para protektahan ka sa tabi mo. Tandaan mong huminga. Elinor, isa lang ang unan mo, di ba? Kukuhanan kita ng isa pa. Esan. Salamat, inay. Sige, gumagabi na. Oras na para matulog. Esan, matulog. Matulog ka, Ethan. Maliit lang ang kama ko. Ethan, kung ikaw ay makaramdam na masikip, pwede akong matulog sa sahig. Kasya naman.
Ayokong matulog sa sahig, kaya hindi ka rin dapat. Eleanor. Ang pagtulog na yakap ka ay napakalaking kapanatagan. Nahuhumaling na ako. Yakap una, lumapit ka. Ikaw ang yakap una. Eleanor, tapos na ang tour ko. Mayroon tayong class reunion ngayong Biyernes. Kailangan mong pumunta. Ian Santos. Ang isang sikat na bituin ay talagang isang sikat na bituin. Eleanor. Sikat na bituin. Gusto ko sanang makausap ka, pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Ikaw ang tunay na bayani. Salamat sa kantang sinulat mo, naging patok ang kanta ko. Nag-message ka sa akin kanina, di ba? Pasensya na, marami akong tinutugtog noon at hindi ko madadala ang personal kong cellphone. Nakasulat ka ba ng mga bagong kanta kamakailan? Hindi naman ganoon kabilis. Ian. Mayroon akong magandang balita na sasabihin sa kamakailan lang ay. Ian, pwede ka bang pumirma ng autograph para sa akin? Salamat. Walang anuman. Tila ang pagiging celebrity ay hindi madali ano. Ang reunion na ito ay mas nakakapagod kaysa magdaos ng konsyerto. Eleanor, malapit na matapos ang reunion, di ba? Susunduin kita. Ian, paalam na. May susundo sa akin. Aalis na ako. Paalam. Tila. Ang relasyon ni Eleanor at ng kanyang kasintahan ay maayos pa rin tulad ng dati. Eleanor, makipaghiwalay ka sa lalaking iyan. Pakakasalan kita. Eleanor. Simula nang maghiwalay tayo, nagkaroon ako ng maraming oras para mag-isip. Hindi talaga kita makalimutan. Alam kong nagkamali ako. Pwede mo ba akong patawarin? Binura ko na ang lahat ng contact ni Yara. Paumanhin. Hindi ko isinalang-alang ang nararamdaman mo. Nangangako ako na hindi ako magkakaroon ng anumang contact kay Yaoyu. Pwede ka bang bumalik sa akin? Eleanor, tanging ikaw lang talaga ang mahal ko. Leo. Kahit umiyak ka pa, hindi ako matitinag. Tapos na ang ating relasyon noon pa. Huwag mo akong lokohin o manatili sa anumang pantasya. Ang patuloy na pagkapit ay magdudulot lamang ng mas pagkamuhi. Eleanor, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Sabi niya, bitawan mo siya. Bini ka ba o ano? Nag-away ba kayo? Naghiwalay na kami. Ikaw, naghiwalay. Naghiwalay na kayo tapos ginugulo mo pa rin siya. Kung makita kitang sinusundan mo siya uli, babugbugin kita palagi. Eleanor, okay ka lang ba? Ayos lang ako, salamat Ian. Ayos lang ba ang kamay mo? Wala lang. Lalaki ako. Tama. Ihahatid na kita pauwi. Salamat, pero hindi na kailangan. Malapit na susundo sa akin ang kuya. Ethan. Ethan. Tara na. Lilik. Sino yun kanina? Ethan, hindi mo ba sinusubaybayan ang industriya ng aliwan? Si Ian Yin yun, ang megastar na minamahal ng libu-libong babae. Ang sikat na superstar, si Ian Yin. Senior ko rin siya sa universidad. Sa katunayan, halos lahat ng mga kanta niya ay ako ang gumawa. Minamahal ng lahat, ha? Kumusta naman ang aking mahal na asawa? Nakakakuha ba ako ng pagmamahal? Nakakainis ka. Ethan, medyo nagmadali ka sa iyong imbitasyon. Nasa set ako. Bumalik ako para malaman na nag-expire na ito. Hindi ka man lang tumawag. Kasalanan mo to. CJ, tinatanggap ko ang parusa. Pero huwag mo na akong hanapin pagkatapos ng alas 9 ng gabi. Kailangan kong maglaan ng oras sa aking asawa. Tingnan mo nga naman. Mukhang napangasawa mo ang babaeng mahal mo. Totoo ba? Akala ko, pinilit ka ng lolo mo sa isang alyansang kasal. Hindi ko akalain na mapapangasawa mo ang tunay mong pag-ibig. Oy, pamangkin. Mayroon ang tito mo dito.
na nakakamanghang balita para sa'yo. Ang babaeng gusto ko ay single. Ang babaeng gusto ko ay single. Ang babaeng gusto mo? Ang babaeng sumusulat ng mga kanta. Nakilala mo na siya dati. Hiniling mo pa nga siya na maging bida sa eni ng isa sa mga kanta ko. Pamangkin, hayaan mong sabihin ko sa'yo, mayroon akong kasama ngayon dito sa aking tabi, na nagtiis sa loob ng maraming taon, at sa wakas ay napangasawa. Ang babaeng mahal niya. Siguradong magagawa mo rin yan. Ethan, sang-ayon ka, di ba? Sige na, pamangkin. Pamangkin, hayaan mong sabihin ko sa'yo. Kanina lang, ginulo siya ng kanyang dating kasintahan at iniligtas ko siya. Nakakuha ako ng magandang puntos at malamang nakita ng kuya niya yun kanina. Dapat ay may magandang impresyon din siya sa akin. Mabuti, mabuti. Ipagpatuloy mo lang yan. Hayaan mong bigyan kita ng isang payo. Pamangkin, kung talagang gusto mo siya, sabihin mo lang agad ang iyong nararamdaman. Huwag mo hayaang maunahan ka ng iba. Ikaw ang lalaki, Ethan. Tagay. Bakit ka na parito? Huwag kang gagalaw. Tigil. Dalhin niyo siya palayo. Kuya ni Eleanor, bakit siya lalong nagiging malungkot? Maaari kaya, hindi ako naging sapat na malupit. Anak, okay ka lang ba? Ginang Siyang, si Leo ay binugbog ng isang tao. Binugbog, at ayaw niyang pumunta sa ospital. Block niya pa ako. Mabuti na lang at nagmadali at dinala ko siya sa ospital. Mas maayos na ang kanyang binti ngayon. Pero nagkaroon siya ng pagdurugo sa tiyan dahil sa kanyang dating kasintahan. Hindi ko ex-girlfriend si Eleanor. Hindi kami naghiwalay. Anong ibig mong sabihin na hindi kayo naghiwalay? Kasal na siya. Baliw ka ba? Ano ang nangyari sa iyo? Para sa isang babae, muntik mo nang isugal ang buhay mo. Halos mapahamak ka. Halika na, pakakainin ka ni mama. Sinasabi ko lang ang ilang bagay sa iyo, tapos nag-hunger strike ka, ha? Sige, huwag kang kumain. Mama, gusto ko si Eleanor. Magandang araw, Binibini. Ako ang ina ni Leo. Si Leo ay nasa ospital dahil sa pagdurugo ng tiyan. Paumanhin, Ginang Siyang. Matagal na kaming naghiwalay ni Leo. Alam ko, mahal. Wala akong ibang ibig sabihin. Ito lang kasi, si Leo, umiiyak siya at ayaw kumain. Ang gusto lang niya ay ang lugaw mo. Maaari mo bang dalhin ang kaunting lugaw, at puntahan siya sa ospital? Paumanhin, Ginang Siyang. Tinatanggihan bilang kanyang ina, dapat mong maunawaan. Ang ginagawa niya, gusto lang niyang tayo, ay magkabalikan. Isa lang namang pagbisita. Hindi naman ito aagaw ng marami mong oras. Ang tanging kailangan mong gawin ay pakanin mo siya ng maayos. Pakiusap, nagmamakaawa ako. Ginang Siyang, ano ang ibig sabihin kung pupuntahan ko siya ngayon? Magpapaisip ba ito sa kanya na mayroon pa tayong pagkakataon? Simula nang maghiwalay kami, hindi ko dapat siya bigyan ng anumang pag-asa. Ginang Siyang, sana ay mahikayat mo siya na huwag na akong guluhin pa. Kasal na ako ngayon. Ayokong ang aking asawa ay magkamali ng pagkakaintindi sa akin. Paalam na, Ginang Siyang. Narinig mo naman lahat, di ba? Sumuko ka na lang, kasal na siya. Ano pa ang silbi ng lahat ng drama na ito? Kung alam mong magkakasama rin kayo sa huli, bakit hindi mo pinahalagahan? Ginang, tigilan mo na ang pamamangaral sa kanya. Si Leo ang pinakamasakit na nasasaktan ngayon. Ito lang kasi, si Leo, umiiyak siya at ayaw kumain. Ang gusto lang niya ay ang lugaw mo. Maaari mo bang dalhin ang kaunting lugaw, at puntahan siya sa ospital? Pakiusap, nagmamakaawa ako. Hulaan mo kung sino ako. Delivery girl. Sa totoo lang, Ethan, wala ka bang alam sa romansa? Kung gayon, ano ang dapat kong tawag sa'yo? Dapat tawagin mo ako cute o ganyan. Basta, kailangan mo lang akong purihin. Tapos tatawagin kita. Aking munting delivery girl. Dumating na ang iyong delivery. Tangkilikin mo ang iyong pagkain. Paalam. Hoy! Nagbibiro lang ako. Aking munting prinsesa. Kung aalis ka, hindi ko nagugustuhin kumain. CJ, pagbibigyan kita sa pagkakataong ito. Ethan, maupo ka. Gumawa ako ng lugaw ngayong gabi para lang sa iyo at ngayong araw. Muntik ko nang maibigay ito sa iba.
Sa iba? Nagkasakit si... Lumapit sa akin ang mama niya at sinabi, gusto lang niyang inumin ang lugaw na ginawa ko. Pero matatag akong tumanggi. Ethan, ikaw lang ang nasa puso. Paano ko ibibigay ang lugaw sa iba? Gusto ko rin. Eleanor, gusto kong tikman ang lugaw na ikaw mismo ang gumawa. Kung gayon, bilisan mong tikman. Nagtrabaho ka buong araw ngayon. Siguradong pagod ka. Hayaan mong imasahe ko ang balikat. Hindi naman talaga masakit ang balikat ko, pero... Ito ay opisina. Anong masama sa opisina? Hindi ba pwedeng maging intimate ang boss at ang kanyang asawa? Walang tao sa opisina. Ginoong Reyes, Ginang Reyes, kakagaling ko lang po. Wala po akong nakita. Kayo na po ang bahala. Sige lang po. Ethan, uuna na akong uwi. Kumain ka ng dahan-dahan. Assistant Carlos. Ano yon? Sa totoo lang, wala naman itong gaanong kahalaga. Kailangan mo lang ng pulong. Kasama si Ginoong Rivera bukas ng gabi, sa restoran ng Malalim na Ilog, alas 8. Heto ang impormasyon ni Ginoong Rivera. Hoy, yan. Eleanor, ang album na ginawa mo para sa akin ay nanalo ng Most Popular Album Award. Congratulations. Available ka ba bukas ng alas 8 ng gabi? Pumunta ka sa restoran ng Malalim na Ilog. Magdiwang tayo ng hapunan ng magkasama. CJ, Eleanor, bukas ng gabi, sasabihin ko sa iyo ang aking nararamdaman. Ian, hindi ba sinabi na maghahapunan ka kasama ang iyong manager at assistant? Nasaan sila? May bigla ang nangyari sa kanila, kaya hindi sila makakapunta. Bakit ang pula ng mukha mo? Ano ang nangyari? Ian, hindi ka ikaw ngayon. Bakit pakiramdam ko'y kakaiba ka? Ang atmosperang ito. O hindi. Hindi pwede. Ian, ano ang ginagawa mo? Eleanor, may gusto akong sabihin sa iyo. Ako. Kapatid ni Eleanor si Ethan, bakit siya nakatingin sa akin ng ganyan? Ikaw na bata ka. Paano mo nagawang mag-flirt sa Ginang Reyes? Ikaw, unahin mo si Ginoong Rivera. CJ, bilis. Siya ba yung kanina na kinagigiliwan ng maraming babae? Ang universally beloved superstar na si Ian Santos. Ian Santos. Siya ba, ang pamangkin ni Ginoong Santos? Sige lang, pamangkin, bilisan mo at magtapat. Huwag mong hayaang maunahan ka. Ay, patay. Hindi na yan pwedeng problemahin ngayon. Magtapat muna, saka na bahala. Ian, ano ang tinitingnan mo? Eleanor. Ian, ano ang tinitingnan mo? Eleanor. Ian, ano ba talaga ang gusto mong sabihin sa akin? Yun. Naghiwalay na kayo, di ba? Eleanor, gusto kita. Magiging girlfriend mo ba ako? Phew. Ian, una sa lahat, lubos kong pinahahalagahan ang nararamdaman mo. Pero, palagi kitang itinuturing bilang mabuting kaibigan. At hindi higit pa riyan. Tinatanggihan mo ba ako? Paumanhip. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Kasal na ako. Kasal na. Ano, hindi ba naghiwalay pa lang kayo? Napakabilis naman ng pagpapakasal. Mabilis nga talaga. Sa totoo lang, noong araw ng ating class reunion, bago mo pa makita si Leo, nakipaghiwalay na ako sa kanya. Gusto ko sanang sabihin sa iyo noon. Pero naantala ako. Pagkatapos, nakalimutan ko na lang talaga. Baka naman, gumagawa lang siya ng dahilan para tanggihan ako. Naiintindihan ko, hindi mo kailangang humingi ng tawad sa akin. Sa totoo lang, bago ako pumunta rito, handa na ako, natanggihan mo, huwag mo itong dibdibin. Ian, mabuti kang tao. Siguradong makakahanap ka ng babaeng mas bagay sa iyo. Eleanor, tinatanggap ko ang iyong pagtanggi. Kaya, pwede pa ba tayong maging magkaibigan sa hinaharap? Kung handa ka pa ring maging kaibigan ko. Ang galing, Eleanor. Pwede ka bang umalis muna? Ang kalagayan ko ngayon ay nakakahiya. Gusto kong mapag-isa para kumalma. CJ.
Kung sinabi ko lang sa kanya noon, nakasal na ako, hindi sana ito nangyari. Ethan? Naglilihim ka sa likod ng aking asawa. Ano ang ginagawa mo rito? Ethan, ano ang ginagawa mo rito? Business meeting. Nagkasundo kaming magkasosyo sa negosyo na magkita rito. Kung gayon, maaari ko bang itanong, Binibining Perez, isang babaeng kasal na, bakit ka pribadong nakikipag-dinner dito, kasama ang ibang lalaki at nag-order ka pa ng napakaromantikong kandila? Hindi mo ba dapat ipaliwanag ito sa akin? Nakita mo na ang lahat. Napakalinaw. Ethan, totoo lang, inosente ako. Sa simula, nagkasundo kami ni Ian na magdiwang ng hapunan ng magkasama. Pero pagdating ko roon, siya lang mag-isa. Nang makita ko ang malaking mesa ng pagkain, napagtanto kong may mali. Talagang napaglaruan ako sa buong oras. At pagkatapos, nagtapat siya ng nararamdaman niya sa akin. Ngunit matatag at tiyak, tinanggihan ko siya, sinusumpa ko talaga, hindi ako nanloko. Ethan, huwag ka na sanang magalit. kung hindi kita pinaniwalaan, pupuntahan na kita agad. Biktima rin ako rito. Nagsiselos lang ako. Ang makita ang aking asawa na kumakain kasama ang ibang lalaki. Paano naman ako makakaupo lang? Ginoong Reyes, gusto po kayong makausap ni Ginoong Rivera. May oras po kayo para pumunta? Sige po, sandali lang. Papunta na po ako. Hindi yata ang iyong sarili si Ethan ngayon. Bakit siya nakadamit ng napakaganda? Sabihin mo nga, sa business meeting, may mga babae ba roon? Nagsiselos ka ba? Nagtatanong lang ako. At saka, hindi mo suot ang suit na ito. Noong nasa bahay ka kanina, bakit ka nagpalit? Dahil pupunta ako sa gusto kong makita. Ganito lang talaga ang mga lalaki. Ano nang hiningiti mo? Naniniwala ka sa lahat ng sinasabi ko. Kahit ano pa yan, aalis na ako. Kasi sa opisina, nataponan ko ng kape. Natapunan ka ng kape, nasunog ba kamay mo? Ayos lang ako, hanggat panatag ang loob ng asawa ko, gagaling ang anumang sugat. Pero kailangan kong sabihin sa'yo, hindi magkakaroon ng ibang babae sa tabi ko. Kung hindi ka maniniwala, pwede kang pumunta at makita mo mismo. Ginoong Reyes. Siya ang anak ko, si Chelsea. Lagi kanyang hinahangaan. Hello, Ginoong Reyes. Kailangan bang ganon kabilis ang karma? Talaga namang hindi ko alam. Hindi ako naniniwala sa ganyang kabatak na dahilan. Ginoong Reyes. At ito naman si Ang aking asawa. Hello sa inyong dalawa. Ethan, balik na ako. Nasa abroad ako. At malapit na ang exam sa universidad, kaya hindi ako nakapunta sa kasal mo. Pasensya na, si Mom, Dad, at ako ay kararating lang. At ang una naming ginawa ay tinanong si Assistant Carlos kung nasaan kayo. Nagmadali kaming puntahan kayo ni Eleanor. Ah, ikaw na siguro si Eleanor, di ba? Wow, ang ganda mo, talagang nakakabighani. Kayong dalawa ng kuya ko ang perpektong magkapares. Hoy, Eleanor. Anong ginagawa mo rito? Ang tagal nating hindi nagkita, ang laki mo na. Ginoong Rivera, kailangan ko munang asikasuhin ang ilang usapin sa pamilya. Pag-usapan na lang natin ang trabaho sa ibang pagkakataon. Sige lang. Ethan, bakit umalis si Eleanor? Siya ang iyong hipat. Evan, Siya, si Eleanor, ang batang mahilig kumain na kasama kong naglalaro sa puti. Noong bata pa ay aking hipat. ano, kami ni Ethan ay hindi bagay. Itay, Ginang Mendoza. Ito si Eleanor. Maligayang kasal. Salamat po. Itay, Ginang Mendoza. Ito po ang munting regalo na inihanda ko para sa inyo. Salamat, Eleanor. Ang inyong kasal ay masyadong biglaan, hindi kami nakabalik kagad. Ito ay munting tanda ng aming pagpapahalaga para sa iyo. Napakarami. Salamat po, Ginang Mendoza. Salamat po.
Sige na, sige na. Eleanor, Ethan, bilisan ninyo sa silid-aralan, at bumati kay Lolo. Gaano ka nakatagal sa pamilya Reyes? Alam mo ba kung bakit si Ethan at ang kanyang ama ay may malamig na relasyon noong bata pa siya? Naaalala ko naghiwalay ang mga magulang niya. Pero noon, hindi ganun kalayo ang relasyon nila kumpara ngayon. Narinig ko na nabanggit ito ni Lolo Reyes dat. Si Lolo Reyes at ang ina ni Ethan ay nagkaroon ng arranged marriage. Wala silang nararamdaman para sa isa't isa, at mabilis na naghiwalay. Ang kanyang ina. Pumanaw siya ilang taon na ang nakalipas, dahil sa isang sakit, kaya marahil, naramdaman niyang hindi siya mahal ni Lolo Reyes, at gayon din ang kanyang ina. Hoy, Eleanor. Ano na ang nangyayari sa inyo ni Ethan? Kayo ba ay arranged marriage? Kung arranged marriage man, dapat ako yon, hindi si Ethan. Hindi tama yan. Ang pinakaayaw ni Ethan ay arranged marriages. Anong klaseng pressure ang pumilit sa kanya na pumayat? Hoy, ano nang iniisip mo, Evan? Hindi ba pwedeng kami ni Ethan ay maging magkasintahan lang? Anong magkasintahan? Kung gusto mo si Ethan, may punto yan. Talagang kahanga-hanga si Ethan. Lahat ng tao gusto siya. Pero kung gusto ka ni Ethan, impossible yon. Easy, ano nang mali sa akin? Ano nang hindi maganda sa akin? Bakit hindi niya ako pwedeng magustuhan? Sige, ang iyong itsura ay tiyak na sapat na. At ang iyong personalidad ay napaka-cute. Pero hindi tugma ang iyong katalinuhan. Hoy, Lumayas ka. Lakas pa ng loob mo. anong nangyari? Sino ang nambububuli sa asawa ko? Ang mabuti mong kapatid. Anong ginawa niya? Wala. Sabihin mo ng malinaw. Anong ginawa niya sa'yo? Bakit ka malungkot? Sabihin mo sa akin. Pupuntahan ko siya. Wala. Normal lang na mapaglarong tuksuhan. Kung hindi mo sasabihin sa akin, hihinalikan kita. Tama na, nasa bahay tayo. Paano kung may makakita sa atin? Wala namang tao rito ngayon. Ethan, hindi mo naman talaga gusto si Eleanor, di ba? Hindi ko siya pwedeng magustuhan. Pwede mo, naman pwede mo. Sige na, tuloy mo lang. Yung itsura niya mukhang seryoso talaga siya. Hindi ko sila nakitang magkausap hindi ganito, sa totoo lang. Ethan, kayong dalawa hindi ba? Lihim na nagde-date sa lahat ng oras na ito. Nagpapanggap na hindi magkakilala, pero sa totoo lang kayong dalawa ay lihim na nagkasama na matagal na, hindi ba? Hindi ba? Handa na ang hapunan, Ethan, handa na. Sige, kain na tayo, kain na. Si Ethan at Ellie, ang pinakamagandang magkapares sa mundo. Ha ha ha. Mabuti, mabuti, mabuti. Alam niyang pahalagahan ng kanyang asawa. Talagang ang aking mabuting apo. Ha ha ha. Oh, ang sarap nito. Tapos na ang wedding night. Baka natapos na nila ang proseso ng pagbuo ng sanggol. Lolo. Inay, itay. Busog na ako. Mahiyain siya. Itong bata na ito. Bata ng Ginoo. Bata ng Ginoong Ethan. Ito po ang tonic soup na inutos ng inyong lolo sa kusina na ihanda para sa'yo. Tonic para saan? Isang tonic para sa ganon. Mayroon ka bang sekretong hindi masabi? Tagapamahala. Sabihin mo kay Lolo. Na malusog ako sa bagay na yon. Walang problema sa lahat. Sabihin mo sa kanya na huwag nang gumawa ng mga ganitong bagay. Bata ng Ginoo. Hindi naintindihan ni Lolo ang iyong lolo. Hindi niya pinaghihinalaan na may problema ka. Gusto lang niya. Talagang mahawaw ka ng kanyang maliit na apo sa tuhod.
Gusto lang niya na kayo ay magsikap. Bukod pa dyan, hindi lang ang mga taong may problema ang pwedeng uminom ng sabaw. Alam mo, ang normal na tao ay pwede ring uminom para palakasin ang kanilang katawan. Bata ng Ginoo, sabi ng iyong lolo, inutusan niya ako na bantayan kang inumin ito kung hindi mo iinumin. Hindi ko maipapaliwanag kay lolo. Hindi naman marami ang sabaw. Isipin mo na lang na bilang paggalang sa iyong lolo at inumin mo na. Eleanor, ang bilis mong kumain ngayong gabi. Siguro kulang ka pa, di ba? Ethan, kasalanan mo lahat. Kailangan mo pang halikan ako sa publiko. Paano ko sila haharapin ngayon? Ang epektibo pala ng tonic soap na yon. Ethan, anong nangyayari? Pula na ng mukha mo. May lagnat ka ba? Ayos lang ako. Baka hindi ko na mapigilan ang sarili ko. May lagnat ako. Ikaw. Matutulog na lang ako sa guest room mamaya. Baka mahawa ka pag masyado tayong malapit sa isa't isa. Paano mo magagawa yan? Hindi ka maganda ang pakiramdam. Hindi kita pwedeng iwan. Mag-isa. Eleanor, inumin mo ang lugaw mamaya. Uminom lang ako ng gamot sa lagnat at gagaling din ako. Ethan. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Yeswe, pinag-alala mo ako buong gabi. Hindi ako nakatulog ng maayos. At naging malupit ka. Hindi ako makalapit sa iyo. Pasensya na sa pag-aalala mo. Narito si Lolo. Tapos na. Ang mapaglarong matanda. Ha ha ha. Magandang umaga, Lolo. Mahimbing ba ang tulog mo kagabi? Oo, mahimbing naman. Kayo rin ba, mahimbing ang tulog ninyo? Mahimbing naman si Lolo. Pero ang ibang tao, hindi masyadong nakatulog. Hi. Eleanor, bakit hindi ka muna kumain? CJ. Nako, gutom na ako. Kain na rin ako ng almusal. Tigil muna dyan. Lolo, Ha? may sasabihin ako sa'yo. Maupo ka. Lolo. Talagang walang problema sa akin dyan. Kung ipagpapatuloy mo yan, may talagang mamamatay. Ay, teka. Ang ibig mong sabihin, hindi pa kayo nagagawa yon? Ay, nako. Lahat ng iyon, sayang lang. Nako, aking maliit na apo sa tuhod. Kung sakaling, hindi mo na makita ang iyong lolo sa tuhod, kasalanan yan ng tatay mo. Ay, Diyos ko. Eleanor, Ethan. Maaga ka naman umuwi galing trabaho ngayon. bumalik lang ako para kumuha ng mga dokumento. Oh. Ano yan dito? Wala. Mga lumang gamit lang. May sikreto siyang ayaw niyang malaman ko. Baka galing sa ibang babae. Pasensya na. Patawad. Chloe, nalilito sa malambing na yakap ni Ethan. Kulang na lang uminom ka pa kasama ang iyong best. Nagtataka nga ako bakit wala na akong naririnig na chismis mula sa iyo kamakailan. Kumusta ang gabi ng kasal ninyo? Pagdating dyan, si Ethan ba? Parang lobo na naghahanap. Eleanor. Sa totoo lang, hindi pa. Ha? Hindi kayo nagawa noong gabi ng kasal ninyo. Noong gabi ng kasal namin, sinabi ko sa kanya na hindi pa ako handa. Sinabi niya na hindi niya ako pipilitin. At pagkatapos noon,
Hindi na niya ito binanggit muli. Hindi yan kapanipaniwala. Napakaganda mo talaga. Paano naman mapipigilan ng asawa mo? Ah, tama, Eleanor. Noong araw na iyon, nalaman ko, mayroon siyang nakakandadong kahon. Mukha itong luma. Nagtanong ako tungkol doon dahil sa kuryosidad ko. Hindi lang niya sinabi sa akin, binaliwala niya lang ako. Ano sa tingin mo ang laman niyan? Ano ang laman niyan? Baka mga lumang gamit lang. Parang mga nakakahiya na mga bagay noong bata pa. Nahihiya siyang makita mo iyon. Pero hindi naman dapat siya ganoon kakonsensya tungkol dyan. Inilagay niya ang kahon na iyon ng napakataas. Parang ayaw talaga niya akong makahanap nito. Medyo kakaiba yan. Galing kaya yan sa ex-girlfriend niya. Ex-girlfriend. 28 na si Ethan, sa estado niya. Dapat may nakipag-date na siya noon. Baka hindi pa niya naitapon. Tapos nakita mo, nagpanik siya. Inom. Uminom tayo hanggang sa mahilo tayo ngayong gabi. CJ. Cheers. Ethan, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na painumin ng sobra si Eleanor. Naku, lasing ka na rin ba? Gusto mo bang tawagan kita ng sasakyan? Hindi. Tumawag na ako. Iuwi mo na ngayon si Eleanor. Lakas ng loob mula sa alak. Ethan, ito lang ang magagawa ko para sa iyo. Good luck. Hinihintay ko ng maging ninang. Ang gwapo. Ano po ang pangalan ninyo, Ginoo? Binibini. May asawa na ako. Kasado ka na rin, di ba? Pakiusap, huwag mong samantalahin ang pagkalasing mo at makipag-flirt. Kung hindi, kapag nalaman ng asawa mo, maguguluhan siya. Nakakainis ka, Chopper. Magmaneho ka, bilis. Huwag ka nang magsasalita pa. Sino ka? Hindi ba ikaw ang naghatid sa akin pa uwi, ang Chopper? Sabihin mo sa akin, ano ang ginagawa mo sa bahay namin at niyakap mo pa ako? Kung si Ethan, malalaman, patay ka. Ethan. Tingnan mong mabuti, sino ako? Ethan, Ano ako sa'yo? matandang lalaki. Mahal. Sige na, matulog ka na. Ethan. Ethan. Huwag ka nang magloloko. Lilith, Ethan, akin ka. Eleanor, maging mabuting bata ka at makinig. Huwag mo nang subukan pa ang aking pagpipigil. Ayoko talagang gawin sa iyo ang kahit ano. Hindi. Anong nangyayari? Hindi masaya si Eleanor ngayon. Bakit ka malungkot? Sabihin mo sa akin. Kasalanan lahat yan ni Ethan, ang malaking bastos. Hindi mo ba iniisip na isinasali pa rin niya ang kanyang dating nobya? Sa maliit niyang kahon na iyon, siguradong may lamang mga dating nobya. Malinaw na ako na ang kasama niya ngayon. Bakit iniisip pa rin niya ang ibang babae? Ethan. Sa totoo lang tungkol dito. Ayoko sanang sabihin sa'yo. Pero dahil nakita mo na, sa tingin ko kailangan ko pa rin ipagtapat ang lahat sa'yo. Eleanor. 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 Mula simula hanggang wakas. Ikaw lang ang nasa puso ko. Batang maloko. Nagmamalasakit ka pa ba sa akin? Ang ibig mong sabihin, hindi ka nagmamalasakit sa akin kahit kaunti. Talaga namang imposible ka. Magdiborsyo na tayo. Ethan. Ang nanay mo ay nasa ibang bansa, nagpapagaling sa sakit taon-taon. Hindi kanya kayang alagaan. At ang tatay mo ay may bagong pamilya na. Natatakot akong baka mapagkaitan ka doon. Kaya, simula ngayon, makikisama ka kay Lolo.
Ethan, kumain ka naman. Yumaong na ang iyong ina. Malungkot ang lahat. Pero ganito, hindi na siya babalik. Ethan, nagkasala ka ba? Kaya ka ba naghihirap dito? Huwag kang umiyak, Ethan. Ano man ang parusa sa iyo. Tutulungan ka ni Eleanor. Nakakainis ka. Layas, bata. Wow, Ethan, ang ganda mo. Ang ganda mo tulad ng bulaklak. Huwag mo akong gambalain. Gusto ko lang pasayahin si Ethan. Hindi na kailangan. Ini, ang sama naman ni Ethan. Kainis ka. Ayoko na makipaglaro kay Ethan. Hoy, Munti. Para sa'yo ito. Wow, ang ganda namang bulaklak nito. Binigay ba ito sa akin ni Ethan? Salamat, Ethan. Sa totoo lang, hindi bulaklak ang ibinibigay ko sa'yo. Huwag ito. Huwag ito. Itapon mo na, dali, itapon mo na. Nawala na. Pasensya na. Hindi ko sinasadya. Sinadya ko. Ikaw. Hindi na ako makikipaglaro kay Ethan. Pasensya na, Munti. Natakot kita. Masakit na masakit ang tiyan ko. Gising ka na. Halika at inumin mo itong sopas para sa hangover. Bakit nandito si Ethan ngayon? Hindi ka ba papasok sa trabaho? Ang lasing mo kagabi. Nag-alala ako. Nag-work from home ako ngayon. Salamat, mahal. Ikaw na talaga. Ethan, lig mo. Kagabi. Gawa mo. Gawa ko. Sobra ba akong nalasing kagabi? At nakaskas na naman kita, Ethan. Hindi yan gasgas. Marka yan na iniwan mo. Marka, May shareholders meeting ako ngayon. Formal na okasyon yan, kaya nilagyan ko ng patch. Para lang matakpan ng konti. Kung gusto mo itong makita, Eleanor. Tanggalin mo at pagmasdan mo. kinagat ko to. Mas malakas na ngayon ang mga kagat ng pusa ni Eleanor kaysa dati. Dati, mga kuko mo Ngayon, ngipin na. Talaga bang kinagat ko to? Kung hindi mo kinagat, makakagat ba ako sa sarili ko? Ibig sabihin, nagalit ako kay Ethan. Kung hindi, bakit ko naman kakagatin kung walang dahilan? Yung dating girlfriend ko na hindi naman talaga umiral. Siya ang nagpagalit sa'yo. Nasabi ko na. Ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang ang tanging mahalaga sa akin. Ethan, may sasabihin akong sikreto sa... Bibigyan kita ng marka. Eleanor. Nakita mo ba ng malinaw ito lahat ng mga marka na iniwan mo? Hindi ko mapigilan, napangasawa ko kasi ay isang dominante at selosang asawa. Napala, Eleanor, hindi ka ba laging curious sa kahon na yon? Ethan, sinabi ko naman, susundin ko ang gusto mo. May banquet si Lolo sa Makalawa, isasama kita. Eldeneth, Bakit wala ang kuya ko kasama nila? pumunta siya sa likod bahay para asikasuhin ang mga halaman niya. Siguradong darating si Sofia ngayon, nagbubulag-bulagan na naman ang kuya ko. Sophia. Sino? Sophia, sino? Naku, isa siya sa mga socialite na inayos ni Lolo para sa blind date niya. Sinasabi ko to sa'yo, hindi ka magagalit at babatukan mo ako, di ba?
Hindi. Narinig ko si Ethan na nagkwento tungkol sa blind date. Pero, bakit siya nagtatago sa kanya? Magkababata sila ni Ethan. Matagal na siyang may gusto sa kanya simula pa noong bata sila. Talagang pinilit niya si Ethan. Siya ang babaeng pinakamalapit kay Ethan noon. Akala ko si Ethan pa ang magkakatuluyan. Pero ikaw ang napangasawa niya. Hindi ba't sabi mo hindi mo ako babatukan? Sabi ko hindi kita babatukan tungkol sa blind date. Hindi tungkol sa magkababata. Talaga namang hindi ko maintindihan ang mga babae. Bigla-bigla na lang nagbabago ang mood nila. Ethan, matagal na tayong hindi nagkita. Dala ko ang paborito, teddy bear, para sa'yo. Hindi na ako bata. Ethan, Anong ginagawa mo dito? Nakutan mo ako, bigla ka na lang sumulpo. Dahan-dahan. Paano kung mahulog ka? Ethan, hindi ko alam na may kapatid ka pala. Kapatid? Oh, ito, para sa'yo. Binibining Zamora, ito ang aking asawa. Nagpakasal kayo. Eleanor, siya ang bisita ni Lolo. Narito siya para sa handaan ngayong gabi. Ang pangalan niya ay Sofia. Hello, hindi na ako bata. Salamat sa teddy bear. Magsisimula na ang handaan. Punta muna tayo doon. Iiwan na lang natin siya doon. May sarili siyang mga paa. Makakapunta siya kahit saan niya gusto. Tara na. Sofia, matagal na tayong hindi nagkita. Evan, sino itong si Eleanor? Anak siya ng pamilya Perez. Ilang beses siyang bumisita sa bahay namin noong mga bata pa kami. Pero halos hindi sila. Nag-uusap ni Ethan. Hindi ko akalaing sila ang magkakatuluyan. Akala ko wala girlfriend si Ethan dati. At palagi siyang pinipilit ni Lolo na magpakasal. Kung may girlfriend na siya, bakit hindi niya sinabi? Nagkaroon sila ng mabilisang kasal. Biglang umuwi si Ethan na may asawa. Hindi ito inasahan ni Lolo. Nagmadali ang kasal. Kahit ako, ang kapatid niya, ay hindi nakarating. Napakabilis ng nangyaring kasalan na ito. Ethan, lahat ng pinag-uusapan, mga usaping negosyo, hindi ko naiintindihan. Lalabas lang ako para magpahangin. Binibining Perez. Narinig ko na nagkaroon kayo ni Ethan ng mabilisang kasal. Tama, bakit? Malalim at komplikado ang mundo ng mayayaman. Bata ka pa at maganda. May magandang kinabukasan sa harap mo. Payo ko lang, huwag masyadong lumipat. Huwag laging iisipin ang pag-akyat sa lipunan at paghamak sa sarili. Binibining Zamora, masyado kang pahiwati. Mas mabuti pang bantayan mo ang iyong bibig. Kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na lang ng diretsyo. Wala akong oras para makipagpalitan ng palaisipan sa iyo dito. Nagtataka lang ako, anong mga paraan ang ginamit mo para makuha mo ang posisyon bilang young mistress ng pamilya Reyes? Nangangamba akong bibigyan kita nang magpakasal kami ni Ethan, lubos na nagkasundo. Dahil kasal ka na, ipinapalagay. Alam mo na ang maraming bagay. Tungkol dito, tama? Siguradong may buong kahon si Ethan ng mga ganitong klaseng manika. Ito ay isang tanda ng pag-ibig na binigay ko kay Ethan. Kayo na ang mag-asawa at iniingatan pa rin niya yan. Ipinapakita niya na may nararamdaman pa rin siya para sa akin. Akala ko, mayroong tusong paraan na kasama. Hindi ko inaasahan. Nasusubukan mong umakyat sa lipunan gamit ang isang bata. Ha? Wala akong pakialam kung anong paraan ang ginamit para makapasok sa kama ni Ethan. Ngunit kung iniisip mong magagamit ang isang bata bilang panangga, pinapayuhan kitang itabi na lang iyan. Ang paggawa nito ay hindi magtatapos ng maayos. Kung hindi mo gusto na nakikipag-ugnayan ako sa kanya, sabihin mo sa kanya ng personal. Mahigpit niya akong hinahawakan. Bawat gabi kapag natutulog tayo kamakailan. Dahilan para sumakit ang likod ko araw-araw. Okay lang sa akin matulog sa sahig. Kung okay kay Ethan, walang problema. Bakit hindi mo siya tanungin? Ikaw.
Huwag mong isipin na espesyal ka dahil lang medyo maganda ka. Ang kasal sa mga mayayamang pamilya ay isa lamang kalakal. Ang isang tao na galing sa simpleng pamilya na tulad mo ay hindi maaaring mapangasawa ang pamilyang Reyes. Pinapayuhan kitang itabi na lang iyan. Kapag ipinanganak na ang iyong anak, ihiwalayan ka ni Ethan. Kaya, ayon kay Binibining Zamora, tanging ang isang tao mula sa kilalang pamilya na tulad ng ang karapat-dapat kay Ethan, hindi ba? Kung gayon, bakit? Hindi pa kayong dalawa kasal? Maaaring may mga dahilan siya. Kung hindi man, bakit niya pa itinatago? Ang tanda ng pag-ibig na ibinigay ko sa kanya? Alaynan. Si Ethan ay isang napakahusay na negosyante. Wala ka namang tutol dyan, hindi ba? Ngunit ayon sa iyong teorya ng kasal bilang transaksyon, kung hindi kanya pinakasalan, hindi ba't ikaw ay isang walang halagang tao? At kung pinakasalan niya ako, tiyak na dahil sa kanyang pananaw, ako ay lubos na mahalaga. Sa tingin mo ba? Syempre naman, kung talagang kailangan mong patunayan ang iyong halaga, maaari mo lang siyang sisihin. Sisihin siya sa pagkakaroon ng hindi magandang taste, hindi pagkilala sa isang magandang bagay kapag nakikita niya, at sa pagiging bulag. Batang pasaway ka, matalas ang dila. Paano mo nagawang insultuhin si Ethan? Binibining Zamora, gumagawa lang ako ng konklusyon. Batay sa iyong teorya, bakit ka nagagalit? Ito ba ang pagiging pino ng isang kilalang pamilya na tulad ng sa pagiging pino? Ikaw. Anong ginagawa mo? Ethan, ninirisiya ka niya. Siya ang aking asawa. Kung nirerisiyan niya ako, biro lang iyon. At sino ka para sabihin niya? Bukod pa riyan, nakita ko ng aking mga mata na gusto mo siyang sakta. Lara, okay ka lang ba? Ethan, minahal kita ng napakaraming taon. Hindi mo ba talaga nakikita? Bakit ka napakalamig sa akin? Para lang sa kanya, isang babaeng gumagamit ng bata para umangat sa lipunan. Iniwan mo ako, ang taong perpektong kapares. Sapat na, kung maglakas loob ka na naman na manirang puri kay Lara. Paikutin ko ang pamilya mo palabas ng lungsod ng Ilog Puno. Sinabi ko na sayo dati na hindi kita gusto. At gayon paman, bumalik ka ng paulit-ulit para guluhin ako dahil lamang sa iyong pamilya ay kaibigan ng aking lolo. Kaya paulit-ulit kitang hinahayaan. Mula ngayon, kung maglakas loob ka na naman na manirang puri kay Lara, huwag mo akong sisihin kung maging hindi ako mabait. Lara, medyo matapang ako kanina. Hindi ba kita natakot? Ang damdamin ko para sa'yo ay tunay na at ang puso ko ay sa'yo lamang. Ang mga kayamanang iyon na iningatan mo, lahat ba iyon ay mula sa kanya? Nais kong sabihin sa'yo noong araw na yon, ngunit bigla ka na lang, sumisid sa kama. Ang oso sa avatar ko. Ibinagay mo sa akin yan. Kung gayon, paano naman ang iba? Simula nang ibigay mo sa akin ang maliit na oso, nagsimula akong mangolekta ng maliliit na oso. Sa tuwing may makita, umuwi ako na kasama ito. Lara, alam mo ba? Sa tuwing umuwi ako na may kasamang maliit na oso, nais ko sanang ikaw na ang maliit na oso na yon. Ethan, ako, ang huling maliit na oso na dinala mo pa uwi. Kamusta? Ang piging, nakakabagot ba para sa'yo? Medyo. Dadalhin kita sa isang lugar. Ang lugar kung saan tayo nagpunta. 6 na taon na ang nakalipas. Halika na. Sir, gusto ko ng 3. Hindi pwede ang 3. Gabi na, isa lang bawat tao. Naaalala mo ba, 6 na taon na ang nakalipas. Dito rin tayo bumili ng cotton candy. Siyempre naman, noon, binili mo ako ng 3. Ngayon, isa na lang. Aking prinsesa, pakisaya. Salamat, sir. Ethan, inaasar mo na naman ako. CJ, nangangako akong hindi ako magsisinungaling sa'yo. Heto, kain ka. Hindi ako naniniwala. Ethan, hihiwalayan mo ba ako? Anong problema?
May nagawa ba akong mali? Bakit bigla kang nagsasabi ng ganyan? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Nararamdaman ko lang na, ang ating kasal, ay isang aksidente mula pa sa simula. Ikaw ang nagsabing ayaw mong maghiwalay agad. Kaya sinubukan nating mamuhay ng magkasama. Napakalayo na nang narating natin. Ano talaga ang iniisip mo tungkol sa akin? Ngayon, Mahal kita. Mahal na mahal kita. talagang, nagugustuhan kita. Ayoko talaga ng diborsyo. Ngunit natatakot ako. Nahihiwalayan mo ako. Paano kita hihiwalayan? Kahit bumagsak ang langit, hindi kita hihiwalayan. Napakasaya ko ngayon. Mayroon na akong pinakamahusay na asawa sa buong Sansinuko. Wow! Ang daming paputok. Elara. Elara, kung tama ang aking alaala, ang kaarawan mo ay sa Nobyembre 17. Ethan, kung hindi ka nagsalita, halos makalimutan ko na. Ngunit, pasensya na, hindi ko pa rin alam ang kaarawan mo. Kung hindi mo alam, hindi mo alam. Bakit ka walang problema? Hindi pwede. Sabihin mo sa akin, siguradong tatandaan ko ito. Kung gayon, mas mabuting tandaan mo ito ng maayos. Ang kaarawan ko ay Hulyo 4. Nakuha ko. Ngunit Ethan, napakalayo na nang narating natin at wala pa tayong naging date ng magkasama. Kung gayon, gawin natin ang iyong kaarawan sa ilang araw. Ang ating unang date. Babae, pumunta ka at gastusin mo. Siya ay isang tunay na girl boss. Napakalaking gastador. Mahal, handa na ako. Handa na. Bakit ka maagang nagising? At sa bagong damit? Ito ang unang beses na ipagdiriwang ko ang kaarawan ng aking asawa. At ang unang date ko kasama ang aking asawa. Masyado akong nasasabik para makatulog. Halika na, nagbook na ako ng restaurant. Hoy, halika na. Hindi pa ako nagbibihis o nagmi-makeup. Kung magmi-makeup ka man o hindi, o kung ano man ang suotin mo, sa aking puso, laging ikaw ang pinakamaganda. Halika na. Ikaw na matamis magsalita. Halika na. Hoy, teka, magbibihis muna ako. Regalo sa kaarawan. Mga daisi ito. Ang kakaiba ng disenyo. Gusto mo ba? Isusuot ko sa'yo. Eldeneth. Salamat, mahal. Napakaganda. Magandang araw, Ginang Reyes. Oh, hindi ba ikaw ang assistant ni Ethan? Nandito ka rin ba para ipagdiwang ang aking kaarawan? Oh, hindi. May pinuntahan lang ako. Maghahatid lang ng isang bagay kay Ginoong Reyes. Oh, Ginang Reyes. Ang regalo ni Ginoong Reyes, itong kwintas. ay napakaganda. Ang wika ng mga Daisy, sumisimbolo sa pag-ibig na nakatago sa puso. Mukhang natupad na pala ang lihim na pagtingin ni Ginoong Reyes. Sa pagkakataong ito, maligayang karawan, Ginang Reyes. Dati, palagi mong gustong malaman kung ano ang nasa loob nito, hindi ba? Buksan mo at tingnan. Ethan, ayaw mo na makita ko ito dati. Kaya hindi ko tiningnan. Lahat ay may pribasiya at nirerespeto ko ang iyong pribasiya. Hindi ko hinawakan ng maayos ang mga bagay dati. Pero ngayon, malinaw ko na itong napag-isipan. Sa tingin ko, hindi na kailangang itago ang anumang bagay. Bukod pa riyan, ito ay alaala sa pagitan nating dalawa. May karapatan kang malaman. Tayong dalawa. Engan. Itong libro. Maaaring ito ba yung noong unang nagkita tayo? Yung nadumihan ko. Ang tagal na. Pinanatili mo pa rin. Hindi mo pa rin gusto na bayaran ko ito, di ba? Isa lang itong libro. Pinanatili mo ito ng mahigit 10 taon. Ang kurip. Hindi ko. Ako. Nagtatampo lang ako. Pero Ethan,
Ang librong ito ay nasa ganitong kalagayan. Bakit mo ito pinanatili? Dahil, sa tuwing nakikita ko ang librong ito, naiisip ko ang isang batang may sipon na pinupunasan ang kanyang luha. Kaya tuwing ako ay malungkot ang pakiramdam, nilalabas ko ito at tinitingnan. Ano ang nasa loob nito? Dinurog na talulot ng rosas. Naaalala mo ba? Isang beses, ginulat kita sa uot. Umiyak ka pa sa takot. Binigay ba ito sa akin ni Ethan? Salamat, Ethan. Sa totoo lang, ang ibinigay ko sa iyo ay hindi bulaklak, kundi isang uod. Kaya pala ikaw pala. Siyempre naaalala ko. Dahil noong panahong iyon, hindi ko gaanong maalala kung sino ang nanakot sa akin. Hindi ko inaasahan na ikaw pala. Kaya pala ginugulo mo na ako simula bata pa tayo. Paumanhin. Hoy, naaalala mo ba ito? 6 na taon na ang nakalipas. Magkasama tayo sa pamilihang gabi. Ito ay... Noong panahong iyon, tumakbo ka sa isang maliit na stall, at nagustuhan mo talaga ito noon. Mapilit kang bilhin ito. Hindi kita kayang talunin sa argumento, kaya bumili ako ng 2. Binigay ko sa iyo ang isa, at pinanatili ko ang isa para sa sarili ko. Ito... Itong litrato. Kailan ito kinuha? Eleanor. Orihinal kong inisip na ang ilang mga bagay. Hindi ko makukuha ang pagkakataong sabihin sa iyo sa buhay na ito. Hoy, Perez. Pumunta ka mamaya. Dalhin mo si Eleanor. Hindi pa siya nakakadalaw ng matagal. Nako, hindi ko siya mapapunta. Nasa kolehiyo na siya ngayon. Babaeng matanda na siya. Nasa edad na siya kung saan ang gusto lang niya ay magsaya. At narinig ko rin, kamakailan ay nagka-boyfriend. Haha, lumaki na ang maliit na babae. Ginoong Reyes, Ginoong Huang, mauuna na kayo, malapit na ako. Kung gayon, mauuna na ako. Engan. Ethan, ikaw nga. Ethan, nandito ka rin ba para magsaya? Hindi, nandito ako para sa negosyo. Heto. Bibigyan kita ng isa, marami pa ako. Kunin mo. Salamat. Kung gayon, aalis na kami. Hindi namin guguluhin ang trabaho mo. Paalam. Maligayang kaarawan, Eleanor. Maligayang pagtatapos. Yehey! Wow! Ang ganda! Ethan, ano ang ginagawa mo rito? Pumunta ako sa paaralan para sa isang Nagkataon lang na nakita kita, kaya ako lang, basta na lang bumili ng bouquet para sa'yo. Maligayang pagtatapos. Salamat, Ethan. Eleanor. Papunta na. Ethan, tinatawag ako ng boyfriend ko. Aalis na ako. Paalam. Eleanor, binabati kita. Maligayang pagtatapos. Eleanor, paumanhin. Noong panahong iyon, lasing ka. Hinila mo ako para magpakasal. Sa sandaling iyon, gising ako. Iniuwi mo pa ako. Nang makuha ko ang mga dokument, gising din ako. Ikaw ang pinakamagaling. Ikaw nga, sasama ka sa akin para magpakasal. Napigilan ko sana ang lahat ng ito na mangyari. Ngunit hindi ko makontrol ang aking makasariling hangarin. Gusto kong makasama ka. Paumanhin. Alam ko. Nakikita mo lang ako bilang isa malaking kapatid na lalaki. Ako. Sa totoo lang, sa una, wala akong iniisip. Ngunit pagkatapos, noong ikaw ay lasing, nakahiga sa aking mga braso.
At gusto mong pakasalan ako. Ako. Hindi ko makontrol ang aking makasariling hangarin. Paumanhin. Hindi naman sa sinadyang saktan mo ako sa pagpapakasal mo sa akin. Hindi na ako magiging masaya pa. Pinipigilan lahat sa loob, ginagawa mong miserable ang sarili mo. Baliw ka. Hindi ka gali. Ethan, ilapit mo ang iyong ulo. Ito ang sagot. Naiintindihan mo ba? Kung gayon, kaya mo bang? Kayang sisihin na o kamuhian na Bakit naman kita kamumuhian? dahil matagal na panahon na ang nakalipas. Gusto na kita. Labis akong natutuwa, bukod pa rito, may sorpresa at pagkagulat. Hindi ko inasahan na gusto rin pala ako ni Ethan. Talagang walang puot. Seryoso ka ba? Naman, totoo. Ngayon, bukod sa sorpresa, mayroon ding kasiyahan. Isipin mo na ang lalaking palagi kong gusto, ang crush ko. Gusto rin pala ako. Sobrang saya ko, at napakasaya ko. Isipin mo na ang ganito kaamo na, lalaki, ay may lugar sa puso ko. Ay, Chloe. Kadalasan kang nakikipag-ugnayan sa maraming luxury brands, kaya gusto kong tanungin anong birthday gift ang bibilhin. Mayroon ka bang brand recommendations? Nako, Eleanor, mali ang iniisip mo. Hindi kulang sa pera si Ethan. Gusto ba niya ang pera mo? Ibig mong sabihin, kung bibigyan ko siya ng murang bagay, magugustuhan pa rin niya? Hay, hindi ako makapaniwala sa iyo. Ang takbo ng isip mo, nakikiusap ako sa iyo. Gumawa ka ng tunay na aksyon, naiintindihan mo. Anong klaseng aksyon? Habaran ang sarili, atali ang sarili ng laso, at humiga sa kama. Sobrang magiging masaya siya na mahihimatay siya. Ikaw, Tandaan mo, ang pinakamagandang regalo ay ikaw. Paulem. ito ang pinadala ni Chloe. Ano itong lahat? Talagang siya ang bestie ko. Hindi. Ito ay hindi matitiis. Naku. Ethan, bumalik ka na. Medyo nahuli ako sa trabaho ngayon. Maligayang kaarawan. Salamat. Ano ang problema, Eleanor? Ethan. Bakit hindi ka muna maligo? Medyo lumamig na ang pagkain. Painitin ko para sa iyo. CJ, Sige na. ikaw, nilalamig ka ba? Ano? Hoy, ang ganda ng cake. Di ba? Para sa kaarawan, syempre kailangan kumain ng cake, hipan ang mga kandila, at mag-wish. Sana ay maipagdiwang ko ang bawat karawan kasama ang aking asawa. Ethan, hindi mo pwedeng sabihin ng malakas ang iyong hilig. Kapag ginawa mo iyon, hindi ito magkakatotoo. Ay, anong gagawin ko kung gayon? Pero nasabi ko na, hindi na ito magkakatotoo ngayon, di ba? Ilset, hindi magkakatotoo pa rin. Ito, Sige na, hipan mo. Wow, may regalo rin. Hayaan mong isuot ko sa iyo. salamat, mahal. Ethan, sa totoo lang, may pangalawang regalo. Isa pang regalo. Eleanor, handa ka na ba? Ethan, medyo nahihiya ako. Pwede mo bang patayin ang mga ilaw?